Masarap po na tayo ay pinapaalalahanan dahil may tendency na tayo po ay nakalimot. Nakakalimutan natin minsan kung sino tayo at kung ano tayo. Kaya minsan hindi natin alam kung ano at saan natin nilalagay ang ating sarili. Hindi natin alam kung ano ang gagawin kasi hindi malinaw sa atin sino nga ba tayo bilang tayo. Mga kapatid, bago kayo maupo, kung sakali na sabihin ko ito sa inyo, na ang lahat ng nasa inyo sa akin galing, ang lahat ng meron kayo, ako ang nagbigay, babaliwalayin niyo ba ako? Pagmamalakihan niyo po ba ako? At kung malinaw naman sa inyo, na ang lahat ng nasa sa inyo ay sa akin lang galing, at ako ang nagbigay, kung sakali ba nahilingin ko sa inyo, na ibalik ito sa akin, ibabalik niyo ba o ibibigay? Mahirap pong ibalik ang isang bagay na hinihingi sa iyo kung iniisip mo na yung nasa iyo ay sa iyo at hindi sa Kanya. At dyan po tayo nag-i-struggle, mga kapatid. Hindi kasi kailangan hingin ito sa atin. Kung alam natin na siya lang ang nagkakaloob at nagbibigay, dapat po kusa natin ito ibinabalik. Ngayon po umaga, ang mensahe po natin ay pinamagatan ko po, ano meron ka. Tayo po yung manalangin. Ama, muli kaming nagpapasakop sa iyo. Kinikilala namin ang kadakilaan mo. Kinikilala din namin, Panginoon, na kagandahang loob mo na ngayon po umaga, narito kami para po, Panginoon, sumamba at magpuri sa inyo. Nais din po namin, Panginoon, o God, na marinig yung mga pangungusap po ninyo na siyang magdadirect sa amin, sa buhay po namin na ito. Kung kami po'y nakakalimot sa marami pong bagay, kung sino kami at kung ano kami sa harapan po ninyo. Pagpalain mong bawat isa, Panginoon, ma-enjoy po namin yung presence po ninyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen and Amen. So yan po ang title ng message po natin this morning, Ano ang Mayroong Ka? It is a reminder to us para po mas malaman po natin ano ba yung nasa sa akin na masasabi kong akin at hindi ito nanggaling sa Kanya. Okay? Una pong puntos, mga kapatid, para kahit papano maging malinaw po ito sa atin. Unang puntos, anong nasa iyo na hindi galing sa Diyos? Ano yung nasa iyo na hindi galing sa Panginoon? Sa atin pong teksto, ano ang kahigitan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo ay kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Hindi ba ninyo alam na ang lahat ng nasa inyo ay kaloob ko? Ako ang nagbigay. Bakit parang inyong ipinagyayabang na hindi ito galing sa akin at tinanggap nyo lang? At yan po yung nakakatakot kung bakit ko po ito i-remind sa inyo. Sapagkat napakahalaga na maunawaan po natin yung kalagayan natin bilang tao at bilang tayo. So that kapag alam po natin at malinaw ito sa atin, hindi po tayo makapagyayabang sa anumang bagay na masasabi nating nasa sa atin. At ito po ang isa pa na gusto kong makita ninyo. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ng tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Si Juan po ang nagsasalita dito sapagkat malinaw sa kanya na kung anuman meron ako, yun ay kaloob lang niya sa akin. Kaya kung sakali man na kailangan ito ng Diyos
at hingin muli sa akin. Wala po akong pag-aalinlangan na pwede kong ibigay sapagkat malinaw sa akin, siya ang nagkaloob, hindi po ito sa akin. Ano yung tendency, mga kapatid, na nasa sayo ngayon na minsan sinasabi po nating atin? Unahin ko po ito. Yung pong buhay. Yung life. Mayroon pong nagsasabi ng ganito, mga kapatid. At baka isa kayo sa nagbitaw ng pangungusap na ganito. Huwag niyo akong pakialaman. Buhay ko ito. You see the word? Huwag niyo akong pakialaman. This is my life, not yours. Nakita niyo po ang kanyang statement? Buhay ko. So therefore, kaya po ayoko nang may nakikialam sa buhay ko sapagkat yun po ang pananaw nila. Buhay nila. Hindi bigay ng Diyos sa kanila. Kapatid, remind po tayo. Ang buhay mo, ang buhay ko, pahiram ng Diyos. At kapag sinabing pahiram, hindi po yan sa'yo. May nagpahiram. Kaya nga, sabi po rito, tingnan nyo, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Sino lumikha? Ang Diyos. Sino nagbigay ng hininga? Ang Diyos. Kaya meron po tayong buhay. It's because of Him. Wala ho tayong pwedeng i-add sa buhay po natin na masasabi nating atin. Mula po sa atin pong ulo hanggang sa ating talampakan. Kapag inisa-isa mo, maging yung sasabihin mong suot mo, ikaw ang bumili, yan ay sa'yo. Kapag inugat mo kung saan ang galing yan. Yung sinulid, galing yan sa bulak. Yung bulak, galing yan sa puno. Yung puno, ang Diyos ang nagpatubo. Yung lupa na tinatamnan ng bulak, ang Diyos din ang may-ari. Eh, wag na po nating itaguyod ng ganon. Pero gusto ko makita ninyo ito. Yung buhay na meron tayo, pahiram ng Diyos. Therefore, i-appreciate nyo hanggang ang buhay na ipinahiram sa inyo ay hawak ninyo. Learn how to appreciate life. Sapagkat hindi iyan forever na masasabi mong hawak mo. That is my personal experience. Nung ako po ay nakikipaglaban, agaw buhay, na-appreciate ko ang buhay nung ito'y kinukuha na sa'yo. At humihingi ka sa Diyos ng extension. Lord, just give me another chance to live. Na minsan hindi po natin na-appreciate. Gumigising tayo ng umaga, taglay ang buhay na pahiram ng Diyos. Pero ano ang ating inuuna? Minsan hindi natin nare-recognize na kaya may buhay ka nung araw na yon dahil ang Diyos ang nagkaloob. Ang Diyos ang nagbigay. Therefore, dapat na-appreciate mo, Lord, thank you for another life. Salamat muli sa panibagong buhay. Listen, church, the only way na ma-appreciate nyo isang bagay kapag kinukuha na sa inyo. Pero minsan hanggang nasa inyo, hindi nyo makita yung value nito. Hindi nyo makita yung halaga nito. Dahil parang nasa inyo lang. At hindi pwedeng mawala sa iyo in any given time. Kapatid, hindi sinasabi rito na ang bumibigay ay dahil lang yung may sakit at karamdaman. Minsan yung pong wala po siyang iniisip na merong pwedeng mangyari sa kanya. Wala siyang nararamdaman. Healthy ang kanyang katawan. Ano pong nangyari? Nadulas, nabagok, patay. Sinong pwedeng magsabi? Naglalakad ka. Panatag ka na naglalakad sapagkat wala ka naman po kinatatakutan. Biglang may sasakyang nagmamadali, nahagip ka, patay. Asan yung buhay? Kasi, na minsan, hindi mo napapahalagahan. Pinahiram sa'yo. Kung ako ba'y nagpahiram ng isang bagay sa'yo, ibabalik mo ba sa akin na puno ng damage?
Ha? Pinahiram kita ng isang bagay, binalik mo sa akin, wasak, sira, hindi na pwedeng pakinabangan. Kaya ho tayo, inaayos ng Panginoon. Sapagkat ayaw niya na yung buhay na ibinigay niya sa atin, ay pag ibinalik po natin, makita ng Panginoon, hindi acceptable. Bakit? Dahil may damage. At sinong gumawa ng damage? Minsan tayo, sapagkat hindi po tayo naging maingat dun sa bagay na ipinahiram sa atin. Bakit hindi ka naging maingat? Sapagkat hindi mo ina-appreciate na yung bagay na meron ka, ibinigay lang sa'yo. Kailangan, mga kapatid, in every details of our lives, kailangan po matuto tayong i-appreciate ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, bawat buhay na meron ka, bawat oras na humihinga ka, dapat ang hininga mo ay meron pong kalakip na pasasalamat. Lord, thank you. Sapagkat wala tayong pwedeng sabihin kasiguruhan. Proverbs 27 verse 1, do not boast about tomorrow, for tomorrow may not come. Mga kapatid, hindi natin pwedeng ipagmalaki yung buhay na meron tayo at sasabihin natin, this is my life. Ayaw natin na tayo dinadirect. Ayaw natin na tayo pinangungunahan. Ayaw natin na tayo pinakikialaman sapagkat lagi natin sinasabi, buhay ko ito. At ayoko na may nagmamando nito. Kapatid, kaya ka po nililid ng Panginoon sapagkat ayaw nga ng Diyos na masisira at madadamage yung bagay na ipinahiram niya sa iyo. I-confirm pa natin. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay. Mula sa Kanya ang buhay. Take note. Keep in mind. Mula sa Kanya ang buhay. At ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Now, paano po natin sasabihin ito? Mula sa Kanya ang buhay. Eto mga kapatid, hindi siya nangangailangan ng anuman. Hindi po siya nangangailangan. Bakit? Anong meron ka na kailangan niya kung siya mismo ang nagbigay nung nasa sayo? Yung kailangan ko ba'y nasa iyo? Kaya kita binigyan, ikaw yung may kailangan nito. Wala akong kailangan na kahit na ano sa'yo. Pero ba't ko binabanggit ito? Sapagkat ikaw naman na tumanggap ng biyayang kaloob ko, hindi kailangan na pinupus ka sa isang bagay na dapat mong gawin para lang kilalanin mo kung sino ang nagkaloob nito. Kundi dapat po malinaw sa atin, Lord, anuman meron ako, na galing din sa'yo, anytime na kailangan mo ito, gamitin mo. Sapagkat yun yung purpose why you created me. Why you give me this life. For the purpose of what? Serving you. Nire-remind tayo ng Panginoon, wala siyang kailangan sa iyo para maunawaan mo na kung anuman meron ka, siya rin ang sapagkat siya ang nagbigay ng buhay at hininga. At lahat ng bagay sa sangkatauhan, lahat ng bagay, siya ang nagbigay. At kung ikaw naman ang tumatanggap, dapat marunong kang magpasalamat. At wala siyang hinihingi na higit sa pwede mong ibigay. Ang alam ng Panginoon, yung marinig lang mula sa iyo, na ina-appreciate mo ng lahat ng tinatamasa mo, lahat ng nai-enjoy mo, lahat ng meron ka na sinasabi mo sa iyo, yung pong makita mo, Lord, ang lahat ng ito, kayo ang nagbigay. Kaya kalakip nito sa aking puso, tanggapin mo ang aking pasasalamat. Buhay yun. Ano pa yung meron ka na sinasabi mong sa'yo? Eto. Lakas. Strength.
O, ano po sabi sa teksto? Ngunit ang tugong ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Look at the word, aking. Kaya dito ipinaranas ng Diyos yung kabiguan sa Kanya para lang po ipaalala sa Kanya ng Diyos, hindi iyan lakas mo, kundi iyan ay lakas ko na ibinigay sa iyo. At dahil hindi mo kinikilala na ako nagbibigay ng kalakasan sa iyo, ipararanas ko sa iyo ang mabigo para ngayon masabi mo sa sarili mo, nasaan yung lakas ko? Amen po ba mga kapatid? Ito, meron tayong tendency na marinig ito. Minsan sa atin po ba ang magulang, nasasabi nila ito dahil sa pinakikita ng kanilang mga anak at sinasabi na kanilang naririnig. And because of that, nagkakaroon po ng konting pride ang mga magulang na kahit alam na nila na meron na po silang kahinaan at katandaan, ang word na sinasabi nila, ito, hanggang may lakas ako, hindi ako aasa sa inyo. Hanggang may lakas ako. Hindi naman po dahil nagmamalaki ang magulang. Kung ano man meron siya. Pero ganun din po yung word, hanggang may lakas ako. Dapat po kasi ganito, ang tama pong pangungusap. Hanggang may lakas kami ng tatay mo, ng nanay mo, na ibinibigay sa amin ng Panginoon. Hanggang may magagawa kami, hindi kami aasa sa inyo. Yun naman na hindi naman dapat sabihin. Kaya lang po ito nasasabi at nakapagsasalita yung ilan sapagkat nakikita nga po nila na minsan ang nagiging attitude na ng ating mga anak towards their parents ay para pong sila'y pabigat. At para lamang po makaalis sila doon sa ganung senaryo, ay nakapagsasalita po ang mga magulang natin ng ganito. Hanggang merong kaming lakas, hindi kami aasa sa inyo. Mga magulang ko naman, kung hindi naman kailangan itong sabihin, huwag. Sapagkat hindi natin pwedeng husgahan at tuldukan na ang mga anak natin, kung marunong naman tumanaw ng utang na loob, dapat po, kusa talaga nila itong gagawin. Natangkilikin tayo. Na alam nila na hindi na po natin kaya. Sila na ang titingin sa atin. So, yun po again, lakas yung binabanggit po natin. And even, mga kapatid, tingnan nyo, para maging malinaw ito sa inyo, even in times of trials and testing of life, tingnan nyo kung sino ang nagbibigay sa inyo ng strength for you to overcome those circumstances of life. Tingnan niyo po ito. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, ano po yung role ng Diyos? Dahil alam niya, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. It is He who gives us the strength for us to be an overcomer. At kapag napagtagumpayan natin ang anumang pagsubok na dumating sa buhay natin, hindi natin masasabing credit ay sa atin, kundi meron pong nagbigay sa atin ang kakayahan para malagpasan po natin yung pagsubok na pinagdadaanan natin. Kaya lagi mo ibabalik sa Kanya, Lord, salamat kung hindi sa tulong mo, kung hindi sa lakas na ibinigay mo, hindi ko kakayanin ang pagsubok na hinaharap ko. Pero dahil nandiyan ka, ikaw na nagbibigay sa akin ng lakas, pwede na akong mabuhal, pwede na akong bumagsak, pero because of your strength, na lagi kang nandiyan, nakabakap sa amin, ikaw din mismo ang nagtatayo sa amin para patuloy kaming magpatuloy sa buhay na harapin ang anumang pong pagsubok na atin pong pwedeng daanan. Amen? Amen? Hindi daw natin pwedeng masabing sky kung wala pong cloud. At pag nakita natin ng cloud, may dala itong storm.
Tama po ba mga kapatid? Lahat po ng yan. Ang gusto ko lamang pong i-drive dito sa inyo ay yung wag po tayong makalimot sa sarili natin na merong isang Diyos na nagkakaloob ng mga bagay na nasa sa atin. Tingnan niyo po ito. Dahil Diyos ang nagbigay, Diyos din ang pwedeng mag-alis. Inalis ng Diyos ang lakas ko't kakayanan. Ako'y kanyang inilagay sa kawawang kalagayan. Inalis ng Diyos. Ano ngayon ang pwedeng ipagmalaki? Ano ngayon ang pwede nating ipagyabang? Yung mga nakakalimot sa kanilang katayo at kalagayan. Ini-any, mga kapatid, ito. In any circumstance na pwede kong sabihin, isang ugat lang ang malagot at hindi mag-function sa katawan mo. Paralyze ka. Baldado ka. O ngayon, ano sasabihin mo? May lakas ka, tumayo ka. May lakas ka, igalaw mo ang katawan mo. Ba't hindi mo maigalaw? Ba't hindi ka makahakbang? Ba't hindi ka makatayo? Sapagkat wala ka ng lakas. At yun yung sinasabi mong lakas mo. Na kapag pala inalis sa'yo, paralasado ka. O ngayon, may pagmamalaki ka pa? Wala na. At yun ang sinasabi natin dito. Hanggang taglay mo yung lakas, hindi lamang po yung buhay. Hanggang taglay mo yung lakas na Diyos din ang nagbibigay. Gamitin mo yung lakas na ito. Hindi para sa mundong ito. Sapagkat hindi ang mundong ito ang nagsusustain ng lahat ng pangangailangan mo. Kundi ang Diyos na naging mabuti sa iyo. Therefore, kung ang Diyos ay naging mabuti sa iyo at siya ang nagsusupply ng lahat ng needs mo, dapat po, bilang pasasalamat, yung lakas na meron ka, yung buhay na meron ka, ipinagagamit mo sa Kanya. At wala itong panghihinayang. Kasi hindi dapat pinanghihinayangan ang isang lakas at buhay na ipaglilingkod mo na siya rin ang nagbigay. Wala kang panghihinayangan. At ito yun, kung siya ang nagbigay, siya rin ang nag-alis. At kung inalis niya dahil ibinigay mo, kaya niya rin ibalik kung ano man yung kinuha niya sa'yo. At ang maganda rito, tingnan mo, kung ano man yung ibabalik mo, ay hindi hihigit sa ibibigay niya sa'yo. Sapagkat kung kukumparahin natin ito, kung sa'yo at sa Diyos, mas generous ang Diyos kaysa sa'yo. Ikaw wala ka pang napatunayan na kaya mong ibigay. Baka nga yung oras lang, nag-i-struggle ka pa eh. Pero ang Panginoon, He proved Himself when He gave His life. Ibinigay na niya kung anong meron siya. At yung buhay niya, ibinigay niya sa iyo na walang panghihinayang. Ang masakit, ikaw na tumanggap, nakakaunti lang naman, mga kapatid. Eto, pagdating sa Panginoon, hirap na hirap ang loob mo. At naroon ang panghihinayang mo. Dahil iniisip mo, anumang ibibigay mo, pag-aari mo. Galing sa'yo. Ikaw ang may-ari. Kapatid, kapag sa'yo ang isang bagay, hindi pwedeng kunin sa'yo ng kahit na sino man. Pero kapag nakukuha sa'yo na wala kang magawa, isala ibig sabihin nun, hindi yun sa'yo, mayroong nagbigay. Mayroong nagbigay. Amen! O ano pa? Ano pa yung pwedeng ipinagmamalaki ng mga tao? Buhay niya, buhay ko ito, lakas ko ito, o eto pa. Talino ko ito. Diba? Wisdom, mga kapatid, na inaari din nating atin. Madalas may maririnigin ganito. Eto po mga kapatid, kung hindi dahil sa utak ko, sa pamamaraan ko, sa diskarte ko, mangyayari ba ito sa atin?
O ikaw, kaya ganyan lang ang buhay mo. Kaya hindi ka makaangat. Yun ang sinasabi ng iba. Kasi wala kang alam. Wala kang diskarte sa buhay. Wala ka kasing. Oh, bakit nasabi nila yung ganon? Sapagkat ang tingin nila sa sarili nila, sila lang ang magaling. Sila lang yung marunong. Sila lang yung matalino. Kapatid, hindi rin galing yan sa'yo. At kung binigyan ka ng Diyos ng ekstrang kakayahan at pangunawa, ipagpasalamat mo sa Panginoon kung ito ay hindi nangyari sa iba. Pero hindi para magmalaki ka, kundi para i-appreciate mo na ang lahat ng ito, siya ang nagbibigay. Ipinagkaloob ko sa iyo ang hiniling mo, binigyan kita ng karunungan. Binigyan kita. The word binigyan. Pwede naman pong mangyari. Siyang nagbibigay, o eto isa. Siya nagkakaloob. Ano ba difference nung nagbibigay at nagkakaloob? Kaya nga, redundant yung pong ating pong sinasabi rito, sapagkat para po itong mag-sink in sa isip mo at sa puso mo, na anuman ang meron ka, again, yung talino, yung wisdom, ayan, siya ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman, ang unawa ay bumubukan. Iba ho yung intelligence at iba ho yung wisdom. Pwede mong makuha mo yung very bright ka. Pwede mo makuha yan sa pag-aaral, sa pagbabasa ng libro. Dahil masyado ka mapursige, dumudulong ka. Oh, hanggang dito lang yon sa mundo. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians 1, verse 20 pababa, especially sa 26, ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan lamang sa harapan ng Diyos. So, ang Diyos ang nagbibigay. Eto ngayon. Gusto ba ng Diyos na tayo may kaalaman? Yes. Hosea 4:6, my people perish because of what? Lack of knowledge. Gusto ba ng Diyos? Gusto ng Diyos. Tingnan nyo. Ngunit kung kulang, pwede kang manghingi. At ang Diyos naman ang magbibigay. Bakit kailangan mo ng karunungan? Sapagkat yung karunungan na ito, siyang magpapaunawa sa iyo kung sino ka, kung ano ka, at kung ano ang kaugnayan mo sa Panginoon na nagbigay nito. At ano yung dapat naman nating gawin at gampanan bilang tayo na nilikha ng Panginoon. Dapat po maging malinaw po ito, mga kapatid. Are you with me this morning? Do you learn something? Meron po ba kayong naunawaan? Yan, tinan nyo, buhay, hindi sa'yo yan. Lakas, hindi rin sa'yo yan. Talino, hindi rin sa'yo yan. Ano pang pwedeng ipinagyayabang ng mga tao na nasa kanila, akala nila ay kanila? Kayamanan. Wow! Ano sabi? Sino nagkakaloob? Ipinagkakaloob ko sa inyo ang hinihingi mo at hindi lamang yan, bibigyan pa kita ng kayamanan. Bibigyan kita ng kayamanan. Mga kapatid, karangalan na kailanman hindi kinamtan ng ibang haring nauna sa iyo, hindi kakamtan ng mga susunod pa. So, hindi lahat ay nagkaroon ng privilege tulad po ng meron si Solomon. Actually, ang hiningi lang ng Solomon ay wisdom. Pero dahil po nakita ng Panginoon, si Solomon, na mayroong puso para sa kanya, ayon din sa pangako po nito, sa tatay niyang si David. Ano ginawa ng Panginoon? Kahit hindi mo hiningi ang kayamanan, ibibigay ko sa iyo. Hindi pala natin kailangan hingin eh. Sapagkat kapag nakita ng Panginoon na talagang tayo bilang kanyang anak ay mapagtitiwalaan sa anumang bagay na ibinigay niya sa iyo, kusa rin po pala niyang sinasabi, bibigyan pa kita higit sa hinihingi mo. Pero hindi tayo pwedeng magmalaki sapagkat ang sasabihin nga natin, siya lang ang nagbibigay nito. Paano mo ngayon sasabihin sa'yo? Kaya tinan niyo yung warning dito, mga kapatid. Walang pagkakaibang katayuan ng Hudyo at Grego, iisa ang Panginoon ng lahat, at siyang nagkakaloob ng kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya.
Now, when we say kayamanan, mga kapatid, huwag po natin lagi itong i-equate. Saan? Sa material na bagay. Sa finances na status. No. Isa sa kayamanan na masasabi kong nasa iyo, eto, kulang ka man sa mga material na bagay, pero yung wala kang sakit sa iyong katawan, walang sakit ang mga anak mo na nararanasan. Maayos kayo as a family. I-consider mo yun na wealth. Because your health is wealth. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi minsan, ang pananaw natin, we have a wrong notion kasi, na akala natin para masabing wealthy ka, mayaman ka, because you have this. You have everything. Kapatid, pwede kang sabihin mayaman kahit wala kang bahay. Pwede kang sabihin mayaman kahit wala kang pinansyal na malaki, na naiipon. Bakit? Kasi the moment na magkasakit ka, alam niyo ba, inubos ko, mga kapatid? 2 milyon mahigit. Can you imagine 2 million just like that? For 15 days or so? Magbibitaw ka ng 2 million na ganun lang para lamang maibalik yung buhay na kinukuha na sa'yo. Meron akong mga nakasama. Doktor pa yung isa. 5.5 million, namatay din. Yung inaanak kong pastor, 3.5 million, namatay din. 5 sa Bulacan, na mga lingkod ng Diyos ang pumanaw. 2 nakakilala ko rin sa Maynila. Now, what is my point? Kasi nga, mali ang pananaw natin. Lagi sa kayamanan. Eh, hindi natin pwedeng ipagmalaki yun. Biyaya ng Diyos kung normal at maayos ang buhay mo. At alam niyo ba kung bakit nararamdaman lang natin ang ating kakulangan? Dahil hinahanap niyo sa iba yung wala sa inyo. Ang tinitingnan niyo kasi ay yung iba. At kapag nakita niyo meron sila, doon nyo ngayon nararamdaman yung kawalan po ninyo. At dahil naramdaman nyo na parang kapos kayo, nagkakaroon ka ngayon ng ng bitterness sa puso mo. At gumagawa ka ngayon ng isang bagay para lamang din ipantay ang sarili mo sa kanila. At minsan kahit na sa maling paraan, magawa mo lang. At ang masakit, mga kapatid, ito, we try to pursue things at the expense of our time and relationship sa Diyos. Hindi na maka-attend sa church. Bakit? Busy na. Busy na sa hanap buhay. Hindi na maiwanan kung ano man yung meron siya. Sapagkat yun po ang pinagpupursigihan niya kung paano po niya ito palalaguin, kung paano niya ito sasabihin at pagyayamanin. Sapagkat ang gusto nga niya kahit papano ay maiangat ang buhay niya. There's nothing wrong with that. Dahil kalooban din ng Panginoon, siya nga nagbibigay ng kayamanan. Pero yung kayamanan na dapat ay nasa sa iyo. Hindi dapat ang nagiging kapalit nito yung relasyon mo sa Diyos na napapabayaan mo na yung pong time mo para sa Panginoon dahil nga wala ka ng oras sa mga bagay na pinagkakabalahan mo. Proverbs 10:22, ang kayamanan galing sa Diyos, walang kalakip na kabalisagan. Sa totoo lang, mga kapatid, ito ang great idea na gusto kong sabihin sa inyo. Kung kayo man ay negosyante, kung kayo man ay puhunan, huwag kayong magtrabaho para sa pera nyo. Hayaan nyo ang pera nyo ang magtrabaho para sa inyo. Amen? Sapagkat kapag ang pera nyo ang nagtatrabaho para sa inyo, magagawa nyo ang lahat ng bagay na gusto nyo, lalo na kung ito ay para sa Panginoon. Oh, bakit lagi ka nasa church? Huwag mo akong problema. Bakit? Paano na kabuhayan mo? Hayaan mo na. Yung business na yan, hindi yan ang buhay ko. Yan ang magpapatakbo. Siya na, bahala na magsustento. Kasi ang nangyayari ganito, ikaw ang nagtatrabaho para sa pera mo.
Hindi mo inahayaan na yung pera mo ang magtrabaho para sa'yo. May pera ka, invest mo. Pero kapag nag-invest ka, huwag naman ikaw yung nandoon. Ba't hindi ka na nakaka-attend, kapatid? Naku po, napakalakas ng benta. Napakaraming walang napagtiwalaan eh. Hindi ko maiwanan. Kapatid, hindi yata galing sa Diyos yun. Bakit? Sapagkat sasabihin ko sa inyo, ang kayamanan na galing sa Diyos, hindi yun naglalayo sa Diyos, kundi iyon ang maglalapit sa iyo sa Diyos. Amen. Amen. Kapag kayo ay umaangat sa buhay at unti-unti kayong nalalayo sa Diyos, i-question ninyo, sino ba ang nagbigay nito? Bakit? Para yatang inilalayo tayo sa nagbibigay ng lahat ng meron tayo. Abay, hindi iyon ang purpose ng Panginoon na binigyan ka at pagkatapos ikaw na binigyan, lumalayo sa Kanya. Hindi mangyayari yun. Dapat ganito. Habang ikaw ay gumaganon, Lord, lalo mo naman na-appreciate ang Panginoon. Lord, dahil ikaw ang nagbigay nito, hayaan mo na ako naman po ang magbalik ng lahat ng ito sa inyo. Anytime, basta kailangan mo ako, Panginoon, naroon po ako. Amen po ba, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi kayo pagkukulangin ng Diyos. Kaya tingnan nyo, paalala sa atin dito. Sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas. Huwag silang umasa saan? Sa kayamanang hindi nananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Nakita niyo yung purpose? Nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Hindi sa atin pong sa ating ikakadismaya. Huwag ikanin yung ipagmalaki. Bakit? Yung kayamanang hindi nananatili. Ibig sabihin, you cannot have that all the time. Meron kayong alam, dating nandoon, ngayon nasaan na? Meron ba kayong alam? Dating naroon, ngayon ay? Dati namang narito, ngayon ay? Pwedeng mangyari yun. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayahan. Panoorin niyo yung YouTube ko last Sunday. Yung hindi ka pa ba pagod? Nandun yun. Amen? Kasi kailangan po sa atin malinaw. By the way, kayo ay mga miyembro. Pinapalo nyo ba yung bishop nyo, yung pastor nyo sa YouTube? O ilan lang? Sino rito nakakapanood ng YouTube natin? Maraming hindi pa pala. Kasi hindi ho ako laging nakakarating dito. At yung pong mensahe natin sa main, sa YouTube nyo lang pwede. At yun naman po, hindi ko sinasabing sa YouTube na lang kayo sumamba. Hindi na po kami pupunta sa church. Manunood na lang po kami kay Bishop. Para na rin kami sumamba. Hindi ho yun. Bakit? Hebrew 10:25. Do not forsake. Huwag ekanin yung kaligtaan ng pagdalo sa mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, yamang nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Dapat natin gawin yung magtipon tayo. Pero kung wala kayong ginagawa extra, kasi may matututunan kayo sa mga bagay na maririnig ninyo. Panginoon ko. Okay, pangalawang puntos. Okay, kanina, ano yung nasa iyo na hindi galing sa Diyos? O, ito yung pangalawang puntos ko. Ano naman yung nasa iyo na madadala mo pag alis mo dito? O, tingnan natin, ha? Kasi kung may madadala ka, okay lang. Pero kung wala kang madadala, ano yung pinagsisikapan mo? Tingnan natin. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan. At wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya ano minumungkahi sa atin? Matuto na tayong? Ayan!
Kasi mga kapatid, magkaroon ka lang ng contentment sa buhay mo. At masaya ka kung anong meron ka. Pwede kong sabihin sa iyo, masigit ka kaysa sa iba. Di ba? Hindi naman natin kinukumpara ang ating sarili. Pero eto kapatid, kasi alam niyo kung bakit? Marami pong tao wala akong contentment. Napakasarap na mabuhay na yung simple living. Yung nai-enjoy mo lahat ng bagay. Yung kahit kapag kumakain kayo, kahit na talong, talbos at bagong lang, pero ang sarap ninyong kumain, may gana kayo. Kapatid, yan ang buhay. Amen? Wala tayong dala. Hindi ko sinasabing tumigil na kayo sa hanap buhay, ha? No, I'm not saying that. Pero wag naman sana daw sa ginagawa ninyo, ang nagiging kapalit yung pong oras at panahon ninyo para sa Panginoon. Pero kung nagagawa ninyong pareho, well, you're doing well. Okay yun. Sapagkat ang Diyos nga ang nagbibigay sa inyo ng kakayahan para nga gawin nyo yung bagay na yun. Pero huwag naman ninyong kakalimutan ang Panginoon. Basahin nyo yung Deuteronomy chapter 8, verse 12. Kung kayo kayo na lang nakatira na sa magagarang tahanan, sagana na sa lahat ng bagay, huwag na huwag niyong kakalimutan si Yahweh na siyang nagbibigay sa inyo ng yaman, ng kakayahan para umunlad kayo. Siya yun. So wala tayong dala, amen? O ito pa. Ito ang isang napakahirap na nakita ko sa daigdig. Ang tao ay nag-iimpok para sa kinabukasan. Ngunit nauubos din sa masamang paraan, kaya wala rin siyang maiwan sa kanyang sambahayan. Kung paanong tayo walang dala ng sumipot dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pag panahon natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinag. Narito pang isang mahirap isipin, kung ano ang ayos ng tayo dumating, gayon din ang ating ayos sa ating pag-alis. Nagpapakahirap tayo, ngunit wala ring napapala. Malinaw? Ang nagsasalita rito si Solomon. Si Solomon ang isang taong pinakamayaman. Si Solomon ang isang taong nilikha ng Panginoon na pinakamatalino. At nakita niyang lahat ng bagay, vanity, meaningless, wala palang kabulungan. At ang matindi ito, yung pinaghirapan ng isang magulang para may iwan sa kanyang anak. Nung mawalang magulang, nag-away-away ang anak. Ano pinag-awayan? Gusto niyo hindi mag-away ang mga anak niyo? Wala kayong iwan. Walang pag-aawayan. Amen. Kaya lang, kawawa ang mga anak niyo. Wala namang naiwan. Pero kung hindi malinaw sa kanila, na yun nga ay pansamantala, pag-aawayan nila. Tama ba? Kaprasong bahay, pinagparte-parte. Akin ang kusina. Akin ang banyo. Akin ang sala. Kinanya-kanya nila. Ano natira sa bahay? Nawasak. Dahil kinuha nila yung akala nilang kanila. Kaprasong lupa. Nagpapatayan pa. Tama ba? Nangyayari ba? Nangyayari? Gusto niyong maranasan? Mag-iipon kayo na mag-iipon. Huwag niyo na intindihin ng Panginoon. Sige na, mag-iipon na kayo. Para lang meron kayo maiwanan sa anak niyo. Tingnan niyo. Yung iiwanan niyo, yun ang magpapahamak sa kanila. Amen po ba? Now, hindi ko sinasabing masama ang yumaman. Ako personally, gusto kong yumaman. Kayo, hindi nyo gusto? Lahat ng gustong yumaman, taas nga ang kamay. Sige na, taas ang kamay. Lahat ng gustong yumaman. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, kaya pala ayaw kayong yumaman. Ayaw nyo eh. Di ba? Ang lahat naman na nagtaas, at least may pangarap kayo. Mangyari man o hindi, nangarap ka. Tama po ba? Masarap po ang meron.
Masarap yung ikaw ang nagbibigay. Ito po, sa susunod na linggo, ang message po natin, doon. Are you sure you are blessed? Are you sure you are blessed? Yun ang aalamin natin sa linggo. Para lang masagot mo, kung sinasabi mo na ang buhay mo, blessed na, doon sa maririnig nyo, baka masabi nyo, hindi pala. Unless na lang na nangyayari sa iyo yung babanggitin ko. Amen? Ayan. Hindi naman ako makarating dito sa linggo. May mensaheng iba na ibibigay ang Panginoon sa inyo sa mga lingkod natin dito kasi may mga kanya-kanya tayong kapahayagan. Yung sa akin, extra na lang kapag nagpapahinga kayo. Amen? Okay ba yun, mga kapatid? Huwag kayong mapagod, huwag kayong magsawa. Ito pa. Tingnan nyo. Kawawa kayo. Kita nyo na sabi? Agad kawawa kayo. Mga laging naghahangad ng maraming bahay at dagdag na bukirin hanggang sa makuha ang lahat ng lupain. Sinabi sa akin ni Yahweh, malalaki at naggagandahang mga bahay, may iwang walang. Wala. May iwang walang nakatira. Buong buhay mo, doon mo na lang inukol. Wala ka nang naging time sa Panginoon. Sa pagpupundar mo, para mai-present mo sarili mo na ganun ka na. Eto na, narating mo. Pero napabayaan mo na yung dapat ay para sa Panginoon na siyang nagbibigay sa'yo. Darating pala ang araw, ang usapan natin, wala kang madadala. Maging bahay na ipinundar mo, walang nakatira. Pero naubos ang kalahati ng buhay mo para lang makapagpundar nito. Hindi ho nagiging fair. Di ba? Hindi nagiging fair. Ang mahalaga ito, mga kapatid, basta ito, balanse lang. Nagagawa mo yung para sa Panginoon, at dahil na paglilingkuran mo ang Diyos, na ibibigay mo yung para sa Panginoon, ito naman, katuwaan naman ng Panginoon sa iyo, ibinibigay naman din ng Panginoon yung bagay na makapagpapasaya sa iyo. At ito yon, kung ano man yung meron ka na ibinigay niya, kunin man sa iyo, hindi ka masasaktan dahil alam mong ipinahiram lang sa iyo. Amen? O, ito pa huli. Ayan. Yung conclusion natin, tingnan nyo. Ito po pala yung isa. Ayan, sa 49:17. Hindi ito madadala kapag siya'y namatay. Ang yaman ay hindi madadala saan? Sa libingan. Ngayon ito, kapatid. May kwento ako dyan. Milyonaryo siya eh. Binilin niya sa mga anak niya, kapag ako'y namatay, gusto ko pabaunan niyo ako ng 10 million. 10 million. Yun ang gusto niyang baon. O, ito, nilibing na. Nag-usap yung magkakapatid. Sabi niya, naipadala mo ba yung request ni Tatang na 10 million? Oh. Paano saan mo nilagay? Sa kabaong. Paano nagkasya yung 10 million sa kabaong? Inilagay ko sa cheque. Post-dated. Ay, tanong, saan po i-encash? Saan i-encash? Nakita niyo, pwedeng biro, pero totoo Wala kang madali. Kaya mo, kahit meron po siya nung binabanggit niya, at dahil yun po ang kasiyahan niya, tinupad naman ng mga anak niya, kahit ilang milyon ang nasa cheque, paano mo ipapalit? Madadala mo? O, ito sasabihin ko sa inyo ngayon. Okay? Kung ano man yung biyaya na meron kayo, enjoy nyo bago kayo mamatay. Enjoy nyo. Bakit? Kapag hindi kayo ang nag-enjoy, iba ang mag-enjoy. At ang nag-enjoy, hindi yung naghirap. Nakita nyo? Nagpagal kayo ng nagpagal, iba pala ang nakikinabang. Ang masakit nito, ito. Tingnan nyo ito. Masakit ito.
Magulang ka. May pangarap ka sa anak mo. Nagpursige ka. Pinatay mo ang sarili mo. Inubos mo kung anong meron ka para lamang maiangat ang buhay mo. Narating mo naman eh. Narating mo. Yumamang ka. Ito na ngayon, mga kapatid. Namatay ka. Yung kayamanan mo, kanino napunta? Sa anak mo. Yung anak mo nag-asawa. Eh di yung anak mo may cashier na. Tama ba? Tama po ba? Ang cashier ng anak mo, yung asawa niya. Eh namatay na una yung anak mo. Nasaan na yung kayamanan mo? Nasa manugang mo. Yung manugang mo na walang kinalaman sa paghihirap mo. Tama. At dahil namatay na yung anak mo, na asawa niya, yung manugang mo, ano? Mag-aasawa na ulit. Sino na nag-i-enjoy ngayon ng kinamanan ng pinaghirapan mo? Ibang tao na. Nakakalungkot ka. Bakit? Nagpakamatay ka sa sarili mo. Pero ang nag-enjoy, ibang tao. Nawalan ka pa ng time sa Panginoon mo. Ano dapat kong gawin? Balansehin mo. Para yatang masama tingin nyo na sa akin. Nakukuha nyo ba yung gusto kong puntuhan, mga kapatid? Hindi ko sinasabing masama. Pero sinasabi natin, enjoy ninyo yung bagay na mayroon kayo. Okay? Ba't sasabihin ko sa inyo mamaya? O ito, conclusion natin. Sa'yo nagmula ang kayamanan. Take note ha? At karangalan. Taglay mo kapangyarihan at kadakilaan at ikaw ang nagbibigay ng lahat ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Ngunit ito, at ang bayang ito, buong puso kaming magkakaloob, pagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibinabalik lang namin. O ano yung pinag-uusapan natin? Tingnan nyo. Hindi yan sa iyo. O ano pa? Hindi yan sa iyo. O eto ngayon. Ito yung pinakahuli na gusto ko maintindihan nyo, na gaya ng binabanggit ko kanina. Ito yung mayaman, ha? Ito yung mayaman. Tingnan nyo. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng ano? Kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala saan? Sa laki ng kayamanan. O, ito, pakinggan nyo na to. Ito na ngayon yung mayaman. Para makita nyo yung description. At ito siya, kung ano pinurso niya. At pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. At gigibayin ko ang aking kamalig. Amen. Okay? At magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. May plano. Nakaprogram. O, tingnan niyo po sa verse 19. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay, kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito, babawian ka ng buhay, kanino mapupunta ang bagay na inihanda mo? O, ito na po yung word, warning sa atin. Ganyan ang sasapitin ng nagtitipo ng kayamanan para sa kanyang sarili, ngunit dukha naman saan? Sapagkat ang taong ito ay nagpursige lang sa kanyang sarili, nagpayaman sa kanyang sarili, nawalan po ng oras at panahon para sa Panginoon, at ang sabi ng Diyos, lahat ng pinaghirapan mo, kangino mo, iiwanan. Ulitin ko mga kapatid ha, huwag po sanang hindi nyo ako maintindihan. Hindi ko po sinasabing kasalanan at masama ang umunlad ang buhay. Kalooban po yan ng Panginoon. I wish above all things that thou mayest prosper, even thy soul prosper. Okay? 3 John, chapter 1.
My point is this, mga kapatid. Wag sana, yung pagpursu mo sa bagay na yon ang magiging kapalit na mawalan ka ng oras at panahon sa isang Diyos na malinaw ngayon sa iyo na siya ang nagbibigay at nagkakaloob. Siya nagbigay ng buhay mo, siya nagbigay ng lakas mo, siya nagbigay ng talino mo, siya nagbigay ng wealth mo, at lahat ng na-enjoy mo, sa Kanya ito galing. Therefore, huwag mo sanang hayaan na yung nagbigay sa iyo, mawala ng puwang sa puso mo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo po lahat. Sige po tayo manalangin sa Diyos, taas po natin ang ating mga kamay. Sa inyo pong kinatatayuan sa sandali pong ito. Kung meron man mga bagay sa buhay po natin, na minsan po, nasabi natin na ito'y atin. Dumating din sa atin yung nakuha nating magmalaki doon sa bagay na na-achieve natin. Doon sa bagay na na-possess po natin. Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Lord, hindi ko po alam ng lahat pa lang ito. Kayo ang nagkaloob, kayo ang nagbigay. At kung ako po'y naging maramot sa inyo sa lahat ng pagkakataon, patawarin mo po ako. Sapagkat ni minsan hindi ko naramdaman na kayo naging maramot sa akin. Wala kayong hindi ipinagkaloob sa buhay ko. Even my life ay galing sa iyo. So salamat sa biyaya na ito, Panginoon. At kung sakali man, Panginoon o God, na dumating sa akin yung pagkakataon na meron po kayong hilingin at sabihin niyo sa akin, ibalik ko ito sa inyo. Wala pong pagtatanong. No question asked. Wala pong pag-aalinlangan. Lord, dalawang kamay po namin iabot ito sa iyo. Sapagkat malinaw po sa amin ng lahat ng ito ay pinahiram mo lang sa amin. Ibinigay mo lang sa amin dahil gusto mo na ma-enjoy namin yung mga bagay na nilikha mo sa daigdig na ito. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sa mensahe mo na dinala sa amin ngayong umaga. Pagpalain mo ang mga anak mo ito, O Diyos. Malinaw na po sa amin, Panginoon, O God, ang lahat ng ito. Kayo ang nagkaloob, kayo ang nagbigay. At Lord, patawarin mo kami kung minsan dumating po yung kayabangan sa amin at naipagmalaki namin na anumang meron kami, inisip namin na ito'y sa amin. Hindi namin, Panginoon, O God, alam na ito pala ay binigay mo lang at pinahiram, Panginoon. Kaya Lord, mula sa araw na ito, hayaan mo, Diyos, na ang lahat ng gagawin po namin, Panginoon o God, ay meron pong pasasalamat mula sa aming mga puso sa pagkakilala namin at kinikilala namin na ang lahat ng na-enjoy namin, lahat ng tinatangkilik namin, lahat ng ito ay nagmula lang sa inyo. Kaya Lord, tanggapin mo ang aming papuri, masasalamat, pagdakila, pagluwalhati. Ito po aming samot na langit sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus at ang lahat ng may pasalamat sa puso ay magsabi na Amen and Amen. God bless you mga kapatid.